ay hindi po naaayon sa kanilang pananampalataya. Kung ang totoo ang born again, makikita yung katotohanan na nangyayari sa buhay mo kung ano yung pinamumuhay mo ayon sa salita ng Panginoon. Amen. Hindi yung kahit nga si Satan, sabi niya sa sarili niya, born again din daw. Kahit si Satan, pwede niyang gawin yun. Yes, transform. They can transform even the angel of light. Ang si Satan, pwede gawin yun. Kaya yung pong mga ginawa, yung pong paglilingkod natin ay isang buhay na patutuo sa atin ng ibang tao. Sabi po nila, yan, totoo naglilingkod yan. Totoong born again yan. Hindi ka naman nagsasalita, pero meron kang patutuo sa kanila, hindi ka parang magsasalita, pero kapag and then kung magsasalita ka pa, lalong gaganda. Letter B. Meron po itong impluensya. Amen? Okay? Meron pong impluensya ang iyong paglilingkod. Hindi po yung naglilingkod tayo, hindi po tayo nakakapag-ikayat sa iba. Baka maging katinsuran pa tayo sa ating paglilingkod. Even the way we talk, it's a service to God. Sabi nga sinabi ko kanina, 1 Corinthians 31, whatever we do in drink or in eating, simpleng bagay lang sinabi niya, pero maging sa pananalita ay for the glory of God. Amen. Alam po ninyo, naging influensya sa tao, ginawa po ni Maria de Bethany, o Bethany. Yung ating ginagawa, our service to God, naalala. Yung letter B, may influensya yung ating ginagawa, hindi lang tayo pumunta sa church, na walang nangyayari sa katabi mo, hindi, sabi niya, nakaka-bless ka kapatid. Influensya. Ang nasa taas, si Taning. Straight. Nakaka-influensya. Yung pag-asa o pagiging born again natin, ang pagsasalita natin sa Panginoon, nakaka-uwin kay Satan. Ha? Diba? Kapag pagsasalita tayo, nabubulo natin ang kingdom ni Satan. Rin na, kung kumakanta tayo, nabulo yung kingdom ni Satan. Eh, kapag kumakanta tayo, nabibini si Satan. Maalis na, tumatakbo siya. That's part of our service. Sa Panginoon. Kaya ang dakilang Diyos, sabi niya, walang imposible sa inyo mga anak. Kaya niyo patakbuhin si Satan sa ginagawa ninyo. In serving, in singing, in praising, in giving. Tingnan po ninyo, sabi niya sa Matthew chapter 4. Sabi niya kay ating Panginoon Jesus, bibigay ko lahat sa iyo. Lagi may pero. Pero, sasamba ka sa akin. Sabi niya, di ba? Eh tayo hindi. Pag nagbigay tayo, wala namang, hindi naman ganyan. Pero si Satan, lagi niya may pero. Bigyan kita ng blessing, pero. Bigyan kita ng kalakasan, pero. Pag nagbibigay tayo sa Diyos, kasi alam mo niya, formating the soul. Ayaw ni Satan yun. Ay, magagalit siya. Gusto ni Satan sa kanya lahat eh. Ano siya? Marami siya, daaman siya. No? Amen. Okay, letter C. May kapangyarihan. Pagbabago sa tao, yung ating paglilingkod. No? Kapag nakita ka ng lilingkod, masaya ka. Merong papasok dyan sa atin na malungkot siya, may problema siya, umiyak siya maghapon. Pero pag pumasok na dito dahil masaya tayo nag-lingkod sa Panginoon, magkakaroon siya ng energy, magkakaroon siya ng magbabalik ang kanyang mga plan na pagkatawag. Magsasaya siya. Because ang pinasuhan niya ay masasayang nagsiserve sa Panginoon. Amen. Kaya po marami nagbago nung panahon po ni Maria de Bethany dahil sa ginawa niya. Na yan po ay isang evidensya na kung tayo po ay totoong bago na, tayo po ay mga bago na 2 Corinthians 5:17. Dito yung makikita yung totoong paglilingkod. Amen? Okay. Pagbukas natin parang nalit.
Hindi imposible na tayo makapaglingkod ng taos-puso sa Diyos. Kasi nandito, nasa lahat na tayo, meron, binigyan na tayo ng kakayahan ng Panginoon, ng kalakasan, living by the Spirit of God. Amen. Wala siyang posible. Amen. Kaya natin gawin ang mga bagay na nabanggit ko. Dahil po, ang Diyos, i-give us a complete strength. Sabi po niya sa Philippians chapter 4, verse 13. Bagong tinatarang nito, no? Lahat ng mga bagay ay ating magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Kaya natin, mga kapatid. Let us pray. Hallelujah. Aming Ama, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe ito. Ito po ay para sa lahat, Panginoon. Maging ako, Panginoon. Na kami tinuruan mo, Panginoon, na paano yung totoong paglilingkod ng buong puso, kagaya po, Panginoon, ng karakter na aming napag-usapan na si Maria of the Bethany, Panginoon. Siya po'y naglingkod ng buong tapang, inarap po niya, Panginoon, even the word of criticism sa kanya, Panginoon. Hindi po ayon sa presyo, Panginoon, kundi, Panginoon, we will serve you with cost. With cost, Panginoon. Sapagkat tayo po namin maglingkod kami na walang halaga, Panginoon. Gusto po namin, lalo po kami mapalagay, Panginoon, sa iyo. Sa amin pong paglilingkod, O Lord, kung ano mga mga bagay na dapat namin paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw ang unang naglingkod sa amin. Binigay mo yung buhay mo upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, Panginoon. Panginoon, sa awas po nito, O Lord, kung kami po, Lord, ay wala pa kaming boldness na maglingkod sa iyo. Patuloy, Panginoon. Biyaan mo po kami, Panginoon, ng iyong po kalakasan, maging po yung ganung Espiritu na patuloy na magbibigay sa amin, Panginoon, ng kapangyarihan, Panginoon, mo pang maglingkod ng Diyos. Wala pong imposible sa iyo. Kaya mong gawin, Panginoon, ang mga bagay na upang magpapaunlad sa amin, sa aming pong paglilingkod. Malapit ka lang dumating, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Nais namin maging totoo sa iyong harapan, Panginoon. Lord, maliit o malaki mga paglilingkod, O God. Ito po ay tinatanggap mo sa iyong harapan. Kaya kami, Panginoon, ngayon lang, kami, Panginoon, ay maharap sa iyo. Dalahin mo ang bawat sa po sa amin. Bless mo ang bawat sa upang kami tuloy makapaglingkod ng tama, na puno-puno ng pag-ibig, may magandang hangarin. Hindi po yung hangarin namin para sa sarili lamang namin, kundi sa iyo lamang ang mapapangalan ng buhay. Salamat po at muli binabalik po namin ang papuri at pasalamat sa Panginoon Jesus. Amen. Amen.